Maaari nga bang ipablock ng OLA ang mga GCash account dahil ang sabi nila ay ginagamit daw ito for scamming purposes ng mga hindi nakapagbayad ng utang sa kanilang mga online lending apps. So yun, pag-usapan natin, talakayan natin dito sa video ito. Pero bago ang lahat ay maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media accounts, ang Facebook, YouTube at ang aking TikTok. At kung nagustuhan nyo nakatulong sa inyo ang video ito, please pakilike na lang po. Share para marami pa mga OLA victims na magkaroon ng ideya at knowledge sa mga ganitong klase ng usapan. At pakihit po yung mga notification bell ng aking mga social media account para maging updated po kayo sa mga video sa ginagawa natin ito about sa usapang online lending app. So yun nga, ito yung text na nakita ko. Ito galing to sa group ha. Hindi ito galing sa akin. Linawin ko lang para hindi na kayo, baka kasi sabihin ba, gumagamit tayo ng kwento ng iba. Ito galing lang sa group na nakita ko pinost. At medyo nakapukaw ng aking isip kung bakit ko gagamitin ito para maging tawag yung topic natin ngayon. Okay, ipapablock na ho namin yung GCash account ninyo kung walang mangyayari sa account ninyo. Dahil suspicious na ginagamit nyo ho ang e-wallet na yan for scamming purposes. Since hindi mo sinisettle ang perang hiniram mo dito sa kumpanya namin, salamat. O, di ba? Tumira ng tres, panis. Totoo lang na mga kadyani, for all these years na may mga utang ako na hindi ko pa rin naman agad nababayaran, wala akong natatanggap kahit doon sa mga legit na nautangan ko, kahit doon sa mga talagang as in lending companies na gumagamit ng mga GCash para ma-forward sa'yo yung inyong mga niloloan. Pero depende pa rin kasi nga, di ba, may mga ula ako na hindi pa nababayaran, mga legit yung like Tala at Bilis, okay? Pero wala akong natatanggap na ganyan na pwede raw bang ipablock yung aking mga GCash account. So, ito linawin lang natin. Ito yung mga klase ng mga pananakot at pagbabanta na kung saan akala mo makatotohanan yung mga pinagsasabi nito mga kolokoy na mga OLA agents na ginagamit sa inyo para magbayad lamang kayo. Tandaan niyo kahit yung GCash nga hindi ginagawa na i-block yung account niyo kapag may utang kayo diyan. For kung almost 2 years yata, magto 2 years bago ko nabayaran yung utang ko sa GCash, di man ako binlock. Diba? May proseso yan, may due process yan para masabing ginagamit sa scam yung mga GCash account natin. Siyempre, si GCash ang mag-decision dyan o hindi. Kung ano man yung problema yan, kung may magre-report. Ang alam ko, pagka nag-report, ako, kung nagkaroon ng problema yung GCash account ko, kunwari nawala, yung SIM card ko, naandun yung GCash number ko, andun yung GCash account ko, di ba? Pwedeng ipapunta doon sa isang GCash o sa mga Globe Telecom. Alam ko kasi Globe yan, di ba? Sa Globe Telecom, alam ko merong pwedeng gawin doon na papalitan yung SIM pero same number pa rin. Kasi yun yung active number ng GCash account mo. Pero ipapablock dahil daw sa sinasabi itong mga OLA agent na scamming purposes daw para sa pang-i-scam dito sa mga online lending apps na pag-uutang hindi binabayaran, malabo pa sa sabaw ng posit na gawin nila yan. Tandaan niyo, hindi yan basta-basta nga yung sinasabi nila, akala mo lahat powerful sila. Akala mo lahat, entitled sila sa mga gagawin nila, sa mga ginagawa nila. Akala mo napakagagaling talaga nito mga to, sa pamamaraan lamang po ng kanilang pagpapautang, maling-mali na. Diba? Buti pa nga yung mga OLA ng mga legit dyan, yung mga reminders lang hindi ka nagaganyan. Hindi kayo ipapablock ng mga yan Mas mabuti pa, kung talagang may legit sila mga opisina, papuntahan. Mas maganda yon, di ba? Puntahan, doon bayaran, bigyan ng official receipt, o resibo, na nagpapatunay, nagbayad yung kliyente. Hindi katulad niyan. Ipapablock ka raw sa GCash. Maaari ba, baka sabihin pa nila, ipapablock ka rin sa Maya, ipapablock ka sa mga government agencies, di ba? Yung mga, meron pa nga dyan yung passport, ipapablock ka raw sa lahat ng mga government agencies na kung saan NBI, police, PhilHealth nga, ginamit pati sa, ang binabasa ko dati, yun sa ibang bansa, sa immigration, mga ganun. Kakaloka talaga itong mga OLA na to, lahat gagawin nila para lang matakot kayo, para lang maanuhan kayo, magkaroon kayo ng mental stress at mental health issues. Gagawin nila lahat yan. Tandaan nyo, yung mga ganitong klase ng mga pagbabanta, pagsasabi nila mga ganyan, walang katotohanan yung mga yan. Napakagulo ng kanilang mga sistema Tandaan nyo, hindi ka pwede ipablock dyan. Kahit sabihin mo suspicious yan. O either, kung iiakyat siguro sa court, kasi ang alam ko, pag ganyan merong kinukuhang mga impormasyon doon sa GCash account,
isinasa korte pa yan, iakit pa sa korte. Ngayon, kung pagbibigyan, yun ang pagkakaalam ko, pagkakaintindi ko kasi mayroon akong karating dito sa lugar namin na kapitbahay na na-scam din siya. Pero hindi basta-basta ibinigay yung info nung tao na nang-scam dahil nga kailangan iakit sa korte dahil mayroon silang tinatawag dyan na data privacy purposes, yung mga ganito klase ng mga e-wallet. Hindi sila basta-basta pwede maglabas. Unang-una, kailangan imbestigahan muna kung magpapile ng reklamo. Kung kunwari itong si Ola na ito nagsasabi ipapablock yung Gcash niya, kailangan patunayan muna niya na ginagamit talaga sa pang-i-scam. Ulitin ko, kung ginagamit talaga sa pang-i-scam yan, halos pumapasok niya yung malalaking halaga, o kahit sabi mo maliliit, tapos sa patunayan na yung borrower gumamit ng mga peking dokumento, peking IDs, mga impormasyon na kailangan nila para makapag-apply ng loan doon sa simula pa lang at napatunayan nilang ganun, ang kaso pwede na isampa nila sa PNP, sa NBI, at pwede sila magsampa ng kaso sa korte mismo. Kasi company sila pwede sila mag-direct filing. Hindi yung ganyan na hindi yung ganyan dinadaan sa mga pananakot na iba-block ka o ipapakancel yung Gcash account mo. Hindi ganyan. Pag napatunayan naman nila na nagkaroon kayo ng panluloko o istapa na criminal case, pwede naman sila mag-direct filing kung meron silang abogado. Diretso niya sa korte. Kasi kung napatunayan gumamit ng ID, napatunayan, pinaimbestigahan, peke. Tapos gumamit ka ng mga info na hindi totoo, lahat yung peke. Di ba? Ganun. Yun ang pwede nilang gawin. Yun yung legal process. Yun yung tamang pamamaraan ng paniningil at kung mapapatunayan ng luloko yung tao para sinasabi na scamming purposes daw yung ginagawa ng mga borrower. Tandaan nyo, hindi basta-basta, hindi biro yung dito pwede rin kasuhan to. Ito, pinagbibintangan niya na nang i-scam itong borrower o itong client. Kasi sa dami ng mga text messages na natanggap ng mga tao diyan, na ganyan, pare-parehas, sa send to many, hindi lang iisang tao lang ang kliyente niya, maaaring nakakatanggap din yung iba. So, lahat ba ng kliyente na yon mga scammer? Ganun ba mag-isip ng mga to? Yan ang hirap kasi sa kanila, sa mga Ola na yan. Pautang ng pautang, hindi mo na inaalam kung may kakayahan ba magbayad yan mga yan, o baka mamaya marami na ring utang sa ibang loan-up, hindi mo na inaalam kung tambak na ba ng tapal system yung borrower nila. Baka mamaya magkaroon ng problema, magkaroon ng risk doon sa pagbabayad ng yung kliyente, di ba? Dapat kasi naman talaga pinapaalam natin sa mga kliyente rin niya. Yung mga lending company, tama naman yung katulad ako. Pag ako nag-apply sa mga lending company noon, ang dami pang tinatanong kung may mga utang ka ba sa iba, marami pang credit investigation na ito bang mga number na binigay mo, pag tinawagan ba namin, talagang sasabihin na kilala ka nila at dito ka nagtatrabaho, yung mga ganun. Unlike dito, basta-basta baka dadalahan ng pera, yun na yun. Tapos pagbibintangan ka ng scammer, pagbibintangan ka na balasubas, na magnanakaw, baltuba, kung ano nang sabihin sa masamang salita, na hindi naman nila alam na baka mamaya nagipit lang yung tao, nagkaroon ng problema sa financial, ayan, hindi nakapagbayad. Kausapin mo na sana. Pero yung mga ginagawa nilang ganito, tandaan nyo, pawang mga pananakot lamang po yan. Hindi nila, as pagkakala mo, hindi nila pwedeng basta-basta i-block ang mga Gcash account natin, okay? So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalabing ako sa inyo. Pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Pakilike na rin po, share at hit niyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin ito about sa usapang online. Maraming pong salamat sa uulitin.